We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Biyernes. Locator sa MEPS1 nga napukatuig na nga nag-operate, mihunong na. Attorney Oliva mihingan kang Congresswoman Lollipop nga nagpaluyo sa planong pagpabalhin. Barangay Buaya nga nakasinati og pagbaha, gi-inspeksyon. Og track oval sa Cebu City Sports Complex, dunay problema. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o gadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Laing locator na usab sa Mactan Export Processing Zone kon MEPS1. Kansang produkto mga aluminum die-cast hingpit ng mihunong sa operasyon. Siloan Merondina sa report. Tuyong niduaw sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City karong adlaw ang duha sa mga admin staff sa usa ka Japanese company nga nihimutang sa MEPS1 nga mihunong na sa ilang operasyon. Matod silang accounting supervisor, nakig-alayon man sila sa Duli 7 dihang namayad na ang kompanya sa ilang mga empleyado niadtong Hunyo 25. Apan wa sila makapahibaw sa Peso Lapu-Lapu City. Among mga tao nakahibaw dahil sila nga naay assistance na ay pamaagi si Peso para sa mga displaced workers. So nag-follow up ko diri last week nang utana kung unsay among isubmit. Ang naasoyng kompanya, kansang produkto mga aluminum die-cast, magnapo katuig na untang nag-operate sa MEPS1 karong tuiga apan tungod sa nasinating economic challenges, hinungdan nga napugos kini pagpanira. Aduna kini 81 ka mga regular employees ug ubay-ubay nga mga seasonal workers. Enero karong tuiga, gipahibaw na sila sa tag-iya nga posibleng ibaligya niya ang iyang kompanya ug muhunong na sa ilang operasyon sa MEPS1. Nakalitan mi pero kuan man ma'am tagaan pa man sad mig time nga dawaton ang news kay January mi na inform then June man gi-close. Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga ang naasoyng Japanese company ang labing unang locator sa MEPS nga mihunong sa ilang operasyon karong tuiga. Apan ikapito na kini sa mga locator sa MEPS nga mihunong sa ilang operasyon sukad sa miaging tuig. Gawas ni ini, karong tuiga, aduna usay 8 ka mga locator sa MEPS ang nagpatuman og retrenchment ug redundancy. Sa kinatibuk-an, moabot na sa 7,483 ka mga trabahante sa Mactan Export Processing Zone ang naapektuhan sa gipatumang retrenchment, redundancy ug pagpanira sa mga locator sukad tuig 2023. Gipasalig sa Peso Manager nga makig-alayon sila sa Doli 7 aron mahatagan og livelihood assistance ang mga apektadong trabahante. Makig-alayon usab sila sa DSWD alang sa financial assistance. Nagpaibaw na tugod ang DSWD nga medyo malangay gamay ang mga financial assistance nila for our displaced workers kay they're still looking for additional funds. Hinuon ang Peso Lapu-Lapu padayon sa pagpasiugda og mga job fair aron matabangan ang mga nawadan og trabaho. Karong Hunyo 26, mopasiugda og local job fair ang Peso Lapu-Lapu sa usa ka dakong mall sa Barangay Basa. Ang ato mga companies who will be doing retrenchment programs or closing their business, we hope na you will also inform us ahead so that we can visit your company and directly talk to your workers nga we can help you find a new job. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Human sa upat ka sunod-sunod nga simana sa pagsakas presyo sa produktong petrolyo. Sunod simana makaginawa og gamay ang mga motorista human gipahibaw sa Department of Energy ang rollback sa presyo sa sunod simana. Gipahibaw ni Direktor Rodila Romero sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy nga si tintang ngadto 20 centavos matag litro ang pag-ubos sa presyo sa gasolina. Piso nga to usab sa 15 ang pagminos sa krudo
sa kerosene matag litro. Sugod mabatyagan sa mga motorista ang pag-ubos sa presyo sa produktong petrolyo karong Martes, Hulyo 16, alas 6 sa buntag. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pakigtagbuan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang Technical Working Committee aron mahatagan og katinawan ang gikareport nga kuwang og 2 meters ang sukod sa track oval nga na Cebu City Sports Center. Matod niya nga premature pang moingon nga substandard ang track oval hangtod bahiling na kinis mga eksperto. Ingon usab nini ang gipadayag sa Department of Education sa nasong isyu. Unang gikataho nga wa mahasubay sa standard nga 400-meter loop ang track oval kay gibanabanang anaalang kini adunay 388 meters loop nga wala mo takdo sa lagda nga gilatid sa World Athletics. Gigirakdang tubagon sa focal person sa Technical Working Committee ang isyu diin masayran ang detalye mahitungod sa isyu sa oval track. Gipadayag sa LGU sa DepEd nga nagamit na ang track oval sa Cebu City Sports Center niadtong palarong pambansa 1994. For me, it's premature. What we will do now is akong padalion nga masubmit na gyud ang technical specifications sa contractor didto sa technical committee so that they can really make their assessment. Now, after they make their assessment, if it's short, then they will have to remedy the situation. The oval is the same oval used in the 1994 game. So I think the right person to answer the question is our technical consultant, Ms. Jeanette Obiena. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan buot magkikinabi sa tagiya sa usa ka pribadong establishmento human makadawat og taho nga gitabunan nini ang outfall sa drainage sa barangay Buaya. Siluan Merondina sa report. Kagahapon sa hapon, gisusi ni Mayor Junard Ahong Chan uban ang taga-DPWH Cebu 6th Engineering District ang kasamtangang gitrabaho nga drainage project sa Zone 1, Barangay Buaya, Lapu-Lapu City. Subay kini sa reklamo sa usa ka residente sa dapit nga si Antonio Tito Jr. kansang balay lakip sa mga gisanapan og tubig dihang mibunok ang kusog nga uwan niadtong Lunes sa hapon. Matod sa DPWH niadtong Marso 15, gisugdan pagtrabaho ang maong proyekto aron masolusyonan ang mo-overflow nga tubig ngadto sa daan tungod kay wide drainage system ang dapit. Ang mga balay nga gisanapan sa tubig uwan niadtong Lunes sa hapon, matod ni Chan nahimutang sa lupa nga dapit. Sa banabana ni Buaya Acting Barangay Captain Felix Casio, moabot sa 17 ka mga panimay sa Zone 1, Barangay Buaya ang nahimutang sa lupa nga dapit o gibahaan niadtong Lunes sa hapon. Daan ang ubos kaayo ang maong area sa mga panimalay. Ikaduha, wala sila septic sa ilang wastewater, sa ilang panglaba, pangkaligo o panghugas. No? So, muna, every day gina sila, thrice a day na sila nga mo pump sa ilang water ngadto sa karsada. Once ma-connected na ang atong drainage ngadto sa atong outfall, I'm pretty sure na masulbad na ang maong problema. Gisubay sa mayor ang tibuok stretch sa gitrabahong drainage project nga may sukod nga 180 linear meter sa wang bahin o 130 meter sa tuong habig o gikatakda kining matapos karong Agosto 30. Sa pagkakutlo ning balita, wala pay giluwatang pamahayag ang project engineer kabahin sa gihimo nilang inspeksyon sa dapit kagahapon uban sa mayor. Apan matod ni Chan, nakadawat siya og taho nga gitabunan sa tag-iya sa usa ka pribadong establishmento ang outfall sa gitrabahong drainage project. Dunay private establishment nga naagian apan gitabunan ang maong outfall. So mo nang atong i-check, no? I call up the attention of the owner of that business establishment. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa ka high-tech infirmary o mini hospital ang gimontar sulod sa Cebu City Sports Center. Ang nagatiman karon sa mga atleta sa palarong pambansa nga nagka-problema sa ilang panglawas ilabi na sa mga injuries. Dili moubos sa 30 ka mga na-injured ang ilang naserbisyohan sukad sa pagsugod sa palaro.
Tara natong detalye nining report. Usa ka babaeng atleta sa wushu ang gidala sa infirmary human ma-injured ang upper portion sa iyang lawas tungod sa kusog nga sipa sa iyang kontra. Dali siyang giatiman o gi-refer sa Tambalanan. Samtang kining basketball athlete gikan sa Caraga region ang giatiman sa infirmary human ma-injured ang iyahang tuhod. Tungod kay lisod ng mapiko ang tuhod, gikinahanglan nga pasuyupan og fluid ang iyang tuhod mismo. Diya sa infirmary gihimo ang procedure nga libre. Nga kon sa Tambalanan kuno himuon moabot sa 30,000 pesos ang maggasto. First time ito nangyari sa palarong pambansa na mayroong infirmary na ganito. So excellent lang. Sana lahat ng palarong pambansa ay mayroong ganito. Pipila lang sila sa mga giatiman sa mini hospital nga may labing una nga gimuntar sa kasaysayan sa palarong pambansa. Matod ni Dr. Roel Dihanyo ang medical head nga complete package na. Kay aduna sila'y mini laboratory nga makadeterminar kung adunay mabitas nga tissue o fracture ang ilang pasyente. Aduna usay mga psychologist o counselor nga mo proseso sa mga atleta ilabi na kadtong dili na mamahimo makadua tungod sa injury. I think this is the first time na merong ganitong klaseng infirmary in the Palaro history because this infirmary is medyo complete. I made sure that we have some complete services for our athletes and for our delegates. Hinoon adunay mga pasyente nga nanginahanglang dad-on sa ospital sama sa Cebu City Medical Center. Samtang matud ni Dr. Peter Mangkaw, ang medical director sa CCMC nga mokapin sa usa ka gatos ka mga atleta ang nadala sa Tambalanan sagad kanila mga minor cases lang o kutob lang sa outpatient department. 20 ang na-admit apan sagad kanila nakagawas na usab sa Tambalanan. Gawas sa injury aduna usay dengue apan nataptan kini samtang atoa pa sila sa ilang dapit. For mostly majority gyud ani katong fever o dengue suspect nito. Pila ka po ang suspected dengue? Kana mga more than half nila, mga 11 or 12 po. Sa 23. Gipadayag sa DepEd nga walay dagkong problema ang nasugutan sa nagpadayon karon nga palarong pambansa 2024. Challenges in terms of logistics, video streaming, internet connectivity were already addressed by the organizers. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mandawi City Treasurer mihingan og mipasangil sa kongresista sa syudad nga maoy gustong mo pabalhin kaniya. Daan ang kining gihimakak sa opisyal kinsa karong adlaw gidawat sa mga supporters sa iyahang opisina. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Yaslan mga napo kabuan sa di pa ang sunod nga eleksyon daw sa may bukal na gyud ang kawa sa politika sa Mandaue City dinay mga aligasyon nga mitumaw karon. Tuyong miadto kaganihang buntag sa opisina sa Mandaue Lone District Representative kini mga miyembro sa LGBTQIA community. Pagpakita kini og suporta kang Congresswoman Lollipop Uwano Dizon nga gihangop sa opisyal. All throughout nga kanang nami mga activities, support man sa jud si Kong namo man we are here for sa among org. Sentimento isip ang members sa LGBT sa barangay mga pinangga kaayo minikong ni ami diri karon. Wa ko ga-expect ani nga kuyawa nagtanaw na sa tani nga abi na kunain na pud ning rally nik. Pero nalipay kaayo tanong nga pag-abot nato no gihangop gyud ta. Ni adtong Miyerkules lang ang pundok gikan sa LGBTQIA ug women's organizations ni sung sa maong opisina. Nanawagan sila nga dili hilabtan ang City Treasurer ug LGBTQIA icon nga si Attorney Regal Oliva. Sa City Hall gipadayag ni Oliva nga wala pay order ang Department of Finance sa iyang reassignment maong nagpabilin siya isip Mandaue City Treasurer. May dokumento kuno nga gipangayo kaniya apan wa siya musanong. First is for mayor to request for the designation of my assistant treasurer or a letter that from me requesting for my transfer. So
Wa ko kasabot, ako na hinuon, di ba? Abi na ko at first sila ni-request. Direktang gitumbok niya ang kongresista nga giingong nagpaluyo sa tinguhang pagpabalhin kaniya. Tungod ni ining maong kalambuan, andam siyang musud na sa politika ug atbangan ang unsa may plano ni Uwano Dizon sa 2025. From the Department of Finance, it comes from the DILG. They kan mag-confirm nako nga miski mga staff sa Speaker of the House were telling them that it was her who really requested. It was their family. Maybe I'm a political collateral damage, but it's unfair. Nganong ako, di ba? Nagpagwapa ra mo City Hall ambot ngano. Gisuwayan sa GMA Regional TV sa pagkuha og bag-ong pamahayag ni Uwano Dizon kabahin niini apan wa na mo issue pa og duga nga statement. Sa unang interview ni atong miaging adlaw, hugot niyang gihimakak ang iyang kalambigitan sa pagpapabalhin ni Oliva ug mipadayag nga bisan kinsa pwede mang mudagan sa pwesto. We have always been silent, no? Di may ganahan manggod nga kanang pagpagubot-gubot sa mga ilang ipang-note ba? Big speculations kay I think that what may siguro nakitan, nabagod may endorsement, nabagod may letter, na musulti sila nga kanang inana kasi ilang mga issues. Sa duha ka milabay nga mga eleksyon lan na pamatud-an man kining panagtambayayong sa managlahing mga political families sa Mandawi ug nagmalampuson sila sa ilang tinguha nga mga daghang sektor ang nahinaot karon nga mahiusa gihapon sila alang niining umaabot nga pinili ay sunod tuig lan. Okay, daghang salamat Nico Sereno. Earthquake ug fire drill gipaygayon sa dakbayan sa Talisay nga gisalmutan sa tanang mga kawani sa City Hall. Sa dihang gipatingog ang alarm system sa City Hall, daling mi drop, cover, and hold ang mga kawani sa Talisay City Hall. Migawas dayon ang mga kawani ug mipaingon sa evacuation center gawas sa City Hall building. Samtang gisukod usab ang kapaspas sa mga responder sa Talisay City Disaster ug Barangay Disaster sa mga nangangol atol sa linog nga gihatagan og first aid. Human sa earthquake drill, gisunod usab dayon ang fire drill. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, paagi kini aron ma-review ang safety measure o kaandam sa tanang mga kawani sa City Hall kung adunay katalagman sa mas linog ug uban pang makapiktos dakbayan. Sa drill gipahinumduman ang mga kawani sa kaimportante sa emergency kit ug ang kasaysayan sa luwas sa mga dapit na mahimong kadangpan aron mahilayo sa kakuyaw. Gipahinumduman usab ang paghimog kalma sa kaugalingon taliwas katalagman aron kaminusan ang mga maangol o kaha malikayan nga adunay makalas. Ang kalihukan kabahin sa pagtimaan sa National Disaster Resilience Month. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Sa nagpadayon nga Palarong Pambansa 2024, atong sayran usab karon ang kalambuan sa natad sa Arnis pinagi sa report ni Nico Sereno. Kulbahinam og makapahinganghang nga moves. Kini ang gipakita sa mga atleta sa Arnis sa Palarong Pambansa nga gihimo sa Mandawi City Sports Complex. Sa ikaduhang adlaw sa kompetisyon, ang kategoryang synchronized double weapon ang gipahigayon ug nasaksihan. Ma-elementarya ug ma-high school wala nagpawahi sa pagpakita sa ilang abilidad. Lakip sa miapil sa group category ang 12 anyos nga si Troy, taga Lapu-Lapu City ug nagrepresentar sa Region 7. Kagahapon lang nakakuha siya og gold medal sa individual anyo single stick. Ang sibira kay ang uban ako mga kontra kay okay man pre ka palaro mga ligon na kay ako mga kontra. Yang gihimo ang yang best. Nga bahala nihilak siya ganina kay kuan daw kanang nakulbaan siya pero iya jung gidu yang best kay para daw ma yung parents niya ma-proud. Kagahapon usab ang taga Ormoc City nga si Jobin nag-rank 5 sa ilang kategorya. Mapasalamaton ang iyang coach sa improvement sa performance, itandi ni atong miaging palaro. 0.5 deduction man may ko, nga disarman siya. Nang ano na ito na-injury siya?
Nikatlag uwan ang biliting, umantay mi nga nigawa siya, naana ang iyang kamot sa, or nakita ang iyang kamot. Di mi ka-expect nga makasud mi sa Ibraan niya, makasud mi sa palaro. Months pa lang ilang training. Sa games, mi obserbar ug mi suporta sa ilang mga atleta ang mayor sa Lawag City, Ilocos Norte. Gipasigarbo niya kadaghanan sa Region 1 delegation gikan sa Lawag City human sila mi kampyon sa ilang regional meet. Nakadaig siya sa pag-host sa Sugbo ug daghan og nakatunan ang ilang probinsya nga maoy sunod nga host sa palaro. The facilities, the venues are very good. Everything is being run very well. And sana, kasi the reason why I'm also here is because I'm also studying the setup of the palaro. Kasi next year, the palaro will be held in Ilocos Norte. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Outgoing Deputy Secretary ug Vice President Sara Duterte mihulagway sa National Learning Camp nga instrumento aron mabaid ang katakos sa mga tinunan. Si Femari Dumabok sa report. Sa pagpahigayon sa National Learning Camp Appreciation Program sa San Fernando Central School sa lalawigan sa Sugbo, gipakita sa 20 ka mga tinunan ang mga maayong bunga sa programa, pinaagi sa pagpakita sa ilang kahibaw sa math. Si DepEd Assistant Secretary Alma Rubitorio mo'y nagsilbing facilitator sa test nga misukod sa nakatunan sa mga tinunan, sugod sa edad nga size ngadto sa 8 anyos sa pagkwinta. Sa pag-abot sa Vice Presidente, misaksi siya sa Learning Camp booth. Tuyo sa National Learning Camp Appreciation Program nga mapasidunggan ang mga grupo ug matag individual nga nakatabang aron makabot ang tumong sa National Learning Camp o NLC nga gisugdan sa miaging tuig. Mato ni Vice President Sara Duterte kinsa mo'y outgoing Deputy Secretary nga tumong sa NLC maong pagpalambo sa student learning ug ang teaching competence sa mga magtutudlo. Part of the department's commitment to addressing the learning loss that was aggravated by the pandemic. It is part of our response to the low performance of our learners in the National Achievement Test and international large-scale assessments. Gihimo ang NLC classes matag tapos sa school year aron mahatagan og importansya ang reading comprehension, English, math ug science. Gibanabana sa Vice Presidente nga miabot sa 938,341 ka mga tinunan sa grade 7 o grade 8 sa tibok nasod ang natabangan sa programa sa miaging tuig. Karong tuiga, miabot na sa 2.1 million learners o mga tinunan. Gilangkuban sila sa mga tinunan sa elementarya sugod sa grade 1 hangtod sa grade 3 o sa grade 7 hangtod sa grade 10 sa mga tinunan sab sa high school. Gisugdan ang NLC Hulyo 1 ug tapuson kini karong Hulyo 19. I am optimistic that this program will continue to yield positive outcomes, improving the foundational literacy, numeracy, and 21st century skills crucial to our learners' future success. Very laudable program that has a great impact to address the pressing issue on education crisis. We have this for intervention, consolidation, and enhancement. Gitambungan ang programa sa mga stakeholders ug sa ubang division representatives sa nagkalanlaing mga DepEd regional offices ug sa mga local officials. Isip kabahin sa pagpasalamat ni Duterte, gihimo ang turnover og mga handbooks ngadto sa principal sa San Fernando Central School sa Cebu. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga barangay workers sa Mapad Barangay Hall sa Mandawi City way nadawat kasulan. Gitabangan sa Mandawi City Hall, mopito ka buwan ng magkadawat og suhulan ang mga empleyado sa barangay tungod sa ilang annual budget. Wa kini napirmahan sa mga opisyalis maong pagyud ma-release ang sweldo sa 120 ka mga trabahante. Tag 5,000 pesos ang gihatag sa City Hall alang kanila agig tabang sa ilang sitwasyon. Misaad usab ang mayor nga mohatag nila og dugang tabang pinaagi sa iyang personal nga suhulan iabag sa mga apektado. Nahitabo karon kay among kamo o dili kamo lang basta ang tanan tibuok barangay Mapad na among serbisyo. Akong isaad ninyo ang akong usar ka buwan nga sweldo nga akong ipuno sa ipanghatag nga pulsa.
Duha ka mga tao ang nasikop sa Talisay City Police tungod sa paghupot sa dili lisensyadong armas. Una nasikop ang usa ka 28 anyo sa sitio Ratam, Barangay Tangke. Nasakmit gikan kang alias Julie Boy ang usa ka 38 revolver nga dunay duha ka bala. Nasikop usab sa laing operasyon ang usa ka senior citizen kinsa giilang angga niyang Sefredo sa 60 anyos taga Barangay San Roque, Talisay City. Nasakmit gikan sa iyang posisyon ang 38 revolver nga mausab or usa ka bala matod sa Talisay City Police. Gihimo ang managlahing operasyon batok sa duha human sila gireklamo sa mga concerned citizen tungod sa dayag kaayo nilang pagdaladala og armas de fuego. Gisubay sa kapulisan kung nagamit ba kinis krimen ang naasoy mga armas. Pagpabalhin og assignments sa mga common officials normal labi na nining naghingat nga eleksyon kini ang pagpasabot sa labaw sa Comelec Mandaue City. Samtang midasig sila sa mga buot pang magparehistro kay sa inapos sa Setyembre na lang ang deadline. Ano ang report ni Nico Serino? Normal ra og naanda na sa Comelec ang reshuffling kung hapit na ang eleksyon. Kini ang gipasabot sa Mandaue City Election Officer kay sila mismo isip mga labaw sa opisina, ma-revamp man sa pipila ka buwan sa di pa ang piniliay. Appeal na siya sa mandato nga anywhere pwede ka mag-shop. Usahay sa start sa election period or mga 2 months into the election period para at the same time nasad kay higayon o kanang panahon sa pagpreparar sa bag-o nimong nga lugar nga balhinan. Sa migawas nga taho, giingong usa ang Comelec sa mga opisina sa Mandaue nga posibleng mahulipan og opisyal. Samtang nagpadayon gihapon ang registration alang sa eleksyon 2025. Matod sa Comelec Mandaue, sukad na sugdan ang pagpangrehistro, moabot sa 12,000 na ka mga botante ang ilang naakomodar. Apan subay niini, niadtong Abril moabot sab sa 20,000 ka mga botante ang na-delist o natangtang sa listahan human wala makabutar sa duha ka katapusang eleksyon. Miawhag ang opisyal sa mga magparehistro nga dili magpaabot sa deadline karong Setyembre 30. Nag-request na ta diri sa local government nato nga sa sports complex ta tibuok buwan sa September. Para dako ang lugar, dili magdasok ang mga tao. But we really hope nga di pud sila motunong lang yun ana. Right now ongoing magud atong rehistro. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Atleta sa long jump nga taga-probinsya sa Iloilo ang labing unang nakahatag og gold medal alang sa Western Visayas. Nini nagpadayon nga palarong pambansa 2024. Si Femari Dumabok sa report. Susama sa ubang mga batanon nga hilig makighugoy-hugoy sa mga barkada. Apan di lang sila basta magbarkada, kay sila mga atleta nga nagrepresentar sa Western Visayas. Ug usa kanila ang 17 anyos nga si Sam Kenji Bantilio, nga labing unang nakahatag og gold medal sa Western Visayas ning palarong pambansa 2024. Kini ang winning video ni Bantilio nga human madeklara nga mo'y first gold medalist, midagan siya og migakos sa usa sa iyang coach kinsa iya ra usab nga uyuan nga si Raymond Steele de los Reyes. Si Bantilio nga taga lungsod sa Carles, Iloilo og incoming grade 12 sa Don Casimiro Andrada National High School. Nitugan nga iyang uyuan ang nakapadasig kaniya nga mahimong atleta. Daghang sakripisyo ang iyang giagian aron maangkon ang unang gold medal sa national competition. Nung elementary ako, grade 5 ako, ma'am, nagtatakbo-takbo lang ako eh. Tapos yung teacher namin na pinasali ako sa sa sprint ba, ma'am, 100 meter nung grade 5 ako. Hanggang sa grade 6 ako, pinatuloy ko na lang hanggang ngayon. Madali lang panoorin nun pero pag gawin mo mahirap. Daming teknik na kailangan matutunan. Mapasalamaton siya sa suporta sa iyang pamilya ug mga higala. Kisa matud niya usa sa hinungdan sa iyang mga kalampusan og inspirasyon nga makabuot ang pangandoy nga mokumpit sa laing nasod dala ang pangalan sa Pilipinas.
Sobrang hirap. Dapat marami kang isasakripisyo. Tapos dapat disiplinado ka po, ma'am. Like, anong mga nasacrifice mo? Yung ma'am, humiwalay sa kinamama. Mag-training lang na maigi, magtiyaga, magsakripisyo at disiplinahin lang ang sarili. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Masa ngayang atangan, mas gulba hinam ug mas puno sa energy. May musugat sa bagong season sa National Collegiate Athletic Association o NCAA. Si Mark Ridge-Abella sa report. Angayan ng atangan ang pagbuka sa Season 100 sa National Collegiate Athletic Association o NCAA karong Setyembre 7. Gahapong adlaw, gipahigayon ang turnover ceremony sa NCAA season host gikan sa Jose Rizal University sa Lyceum of the Philippines University. Gitambungan kini sa mga nagduma sa mga member school o ni GMA Integrated News Senior Vice President ug Head sa GMA Regional TV and Synergy nga si Oliver Victor B. Amoroso. Season 100 ay to make it the most exciting season. Ang LPU ay ang pinakabata na school member ng NCAA. Kaya kami will be looking up to our kuyas, the older members of the NCAA. Pinaagi sa NCAA Season 100, ablihan ni ini ang panghunahuna sa mga tinunan o sa publiko kabahin sa NCAA aron mas daghan ang maagni sa pagsaksi niini. Tungod kay karong tuiga, gisaulog man sa NCAA ang centennial anniversary nga adunay pinalahi nga kalingawan nga ipahigayon aron ipakita ang kaabunda sa tradisyon niini. Usana niini ang pagpili sa usa ka gatos nga labing maayong mga atleta nga malakip sa 100 Legends NCAA Hall of Fame. Ilusad usab ang coffee table book o sa labing unang higayon, ipahigayon usab ang church run sa member school. It is important that schools support the NCAA because schools are featured not only in terms of the extracurricular activities but how we can actually promote the development and nurturing of character as well as lifetime skills or lifelong skills that can be used by the youth when they become professionals. Gitunan usab ang pagdugang o mga sports events nga sa pagkakaron adunay 16. Samtang gipasidunggan usab ang best performing schools sa season 99 ang San Beda University nga 7 ka kahigayon nga nagkampiyon sa senior division. Ug ang University of Perpetual Health System Delta nga 4 kahigayon nang mikampiyon sa junior division. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Ridge-Abella. Balitang Bisdak. Mga kapuso, nagsugod na ang bagong regional purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwede ninyong ipadala ang inyong entries sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu ug sa Cagayan de Oro alang sa kahigayunang makadaog ug daghang papremyo. Ug sa mga piling local supermarkets, groceries sa mga participating local stations. Matapos ang official sending of entries karong August 16. Bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio, DZWB ug Barangay LS alang sa kumplitong listahan sa Dropbox locations. Mag-amping sa fake news. Mga kapuso, ayaw ninyo kalimti ang pagdala sa iyong mga payong tungod sa posibleng pagpundak sa kusog nga uwan, panahon sa kapunon o sa kagabhion. Padaan gihapon makapikto ang southwest monsoon o hanging habagat, ilabi na sa kasagpang bahin sa Luzon, hangtod na dito sa Mindanao. Matod sa pagkasa, posibleng mubaawan sa lapad nga bahin sa nasod karong weekend. Samtang subay sa kasayuran usab sa Metro Weather, halapad nga bahin sa Central ug Eastern Visayas ang makasinati sa kusog nga pag-uwan karong hapon. Gipaabot nga masinati ang sunod-sunod nga pag-uwan dito sa Bohol hangtod na sa gabi. Wanon usab ang ubang bahin sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatipukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nason. Mayong hapon mga kapuso, happy weekend.